hanin si John Matthew at binasbasan rin ng holy water ang imahe niya ng mga pari at kanyang mga kaibigan at kaklase. Sabi ng isang kaklase, makwelang kaibigan si John Matthew. Mahalaga raw sa kanya na makitang nakangiti ang mga nakapaligid sa kanya. Kahit sa pagpapatawa lang sa amin, doon niya napapakita kung gaano niya kami inaalagaan. Dagdag naman na isa pang kaibigan na si Larsen, magaling itong magdala ng problema. Kaya dinadamdam talaga niya ang maagang pagkawala nito. Sobrang nakakalungkot po na ganito po yung sinapit ng kaklase namin. Though hindi niya po kasi talaga deserve yung nangyari sa kanya. Sobrang sakit po talaga sa aming mga classmate niya na ganun po na wala siya ng dahil sa frat. Giit ni Father Marcelino Manimtim na presidente ng Adamson University, hindi raw pinapayagan ang pag-ooperate ng mga fraternity sa eskwelahan. Pero hindi raw nila makokontrol ang mga aktibidad ng mga mag-aaral sa labas ng universidad. Iimbestigahan daw nila ang pagkamatay ng kanilang estudyante. We can't do anything about them because their activities is outside us. We have to take action in the case of John Matthew because our student has been involved, and we owe it to the community to have the feeling of safety, that they are safe not only within but also as much as we can even outside of the university. Titiyakin din daw ng pamunuan ng Adamson University na ma-e-expel sa universidad ang mapapatunayang may kinalaman sa pagkamatay ng kanilang estudyante. Ipinagbabawal ang kahit anong klase ng hazing, physical o psychological alinsunod sa Republic Act 11053 o Anti-Hazing Law. Ang lahat ng nagplano at lumuhok sa hazing ay maaaring parusahan ng pagkakakulong at pagbabayad ng hindi bababa sa 1,000,000 piso. Catherine Cruz, CNN Philippines. Naiuwi na sa Zamboanga City ang mga labi ni Salilig kaninang umaga. Ayon sa Facebook post ni Zamboanga City Mayor John Dalipe, sinalubong ng pamilya ni Salilig ang kanyang mga labi at dinala sa La Merced Veterans kung saan ito ibuburol kasama ang kanyang lolo na namatay lang noong nakaraang linggo. Nakikiramay naman si Pangulong Marcos sa pamilya ng biktima at nangakong bibigyan sila ng hustisya. Ayon kay Ginoong Marcos, walang lugar ang karahasan sa mga eskwelahan at sa mga organisasyong nasa ilalim ng mga ito. Nag-alok naman ng 500,000 pisong pabuya si House Speaker Martin Romualdez para sa anumang impormasyon na makapagtuturo sa mga may kinalaman sa pagkamatay ni Salilig. Para sa co-author ng Anti-Hazing Law of 2018, walang kailangang baguhin sa batas. Ayon kay Congresswoman Bernadette Herrera D., kailangan lang paigtingin ang pagbabantay laban sa hazing. At ito anya ay responsibilidad at pananagutan ng mga paaralan. Already amended this law. Di ba yung antiquated anti-hazing law, we amended it in 2018. So parang I feel that with all the investigations before, we really included all the loopholes na nakita namin during those hearings. That's why we included in the amended version. You have to be included in the initiation rights. A school authority has to be present. And this is negligence on your part if there are initiations that happen in your area without your knowledge. Hindi pabor si Herrera na ipagbawal ang fraternities at sororities kasunod ng pagkamatay ni John Matthew Salilig na pinaniniwala ang biktima ng hazing, sang-ayon dyan ng isang dating congressman na may akda rin ng batas. You know, under the Constitution, every Filipino has the right to associate themselves, and therefore you cannot just say that they should be banned. But I think the proper way is really to observe the provisions of the law. Iba naman ang paniniwala ni Chief Public Attorney Persida Acosta, anya dapat nang ipagbawal ang mga fraternity na nagsasagawa ng mga nakamamatay na welcoming rites. Sa isang briefing, ibinunyag ni Acosta na ang fraternity ni Salilig na Tau Gamma Phi ay ang grupo ring sangkot sa pagkamatay ng isa pang estudyante sa Cebu. Ayon kay Acosta, namatay ang 20-year-old na si Ronel Baguio, Disyembre nung nakaraang taon. Nagisa sa Senado mga transport regulators sa pagdinig tungkol sa PUV modernization bukod sa hindi handa ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board sa programa, nakakalula raw ang gagastusin ng mga driver at operators sa pagbili ng modern jeepneys. May live report si Amor Santos.
Pia, kani-kanina lang, nagpa-show of hands si Senadora Grace Poe at ilang transport groups ang nagsabing tuloy ang tigil pasada nila sa susunod na linggo. Handa raw naman ang LTFRB na punan yung mga biyaheng mawawala. Ginagalang naman daw ng mga senador yung desisyon ng mga transport groups. At kanina dun sa pagdinig ng Senado, sinabi ng karamihan sa mga senador na mukhang hindi pa handa ang bansa para sa PUV modernization program. Ayusin niyo muna yung mga problema ninyo, yung coordination with the LGU, lahat yan, bago kayo magbigay ng deadline. Para sa akin, dapat open-ended. Huwag na muna ninyong bigyan ng deadline kahit na, thank you, at least you're making an effort in extend ninyo. Pampapogi lang yun eh. Hindi pa talaga kayo ready by December. Walang preno si Senadora Grace Poe, chairperson ng Senate Committee on Public Services, ng paggalita ng transportation officials sa pagdinig ng Senado. Hindi kasi siya kontento sa ginawa ng LTFRB na i-extend ang deadline para mag-consolidate o bumuo ng kooperatiba ang jeepney drivers at operators, alinsunod sa PUV modernization program. Puna ni Poe, mismong gobyerno hindi pa handa sa modernization program, ni wala pa nga raw ang mga route plan na manggagaling sa LGU. Hindi rin daw lubos maisip ng mga mambabatas kung bakit pinipilit ang mga tsuper na makabili ng modern jeepneys na aabot sa 2.8 million pesos ang presyo. Ito yung kalakaran eh. Ito yung kalakaran. Only large corporations, Madam Chair, would have the financial capacity to buy 15 units because 15 units times sa 2.4 million na, wag na sa 2.8, 2.4 million, that's 36 million, Madam Chair. E naihibang ba tayo na yung 650 pesos a day, pinagsama-sama natin, tapos sabihan, ma-modernize namin kayo. Can you come up with 36 million? Paliwanag ni LTFRB Chairman Teofilo Guadiz, ang deadline ay para sa consolidation at hindi sa phase-out ng traditional jeepneys. Unang stage daw ng modernization program ang pagsapi sa kooperatiba. Matapos ito, pag-aaralan ng ruta at pondo para sa modernized jeep. Dagdag pa ni Transportation Undersecretary Steve Pastor, pwede pa rin daw tumakbo ang traditional jeepneys pagkatapos ng June 30, basta't sumapi sila sa kooperatiba. Na yung inisyu po na LTFRB Memorandum Circular 2023-13 pertains to the end of consolidation period. Hindi po ito yung tinatawag na phase out. It is not. Ang consolidation po, even if you are a traditional jeep, so long as you're consolidated, tatakbo pa rin po kayo. Hindi po sila matatanggal kasi po for now we're trying to help them consolidate and we will continue to assist them and we will see to it that no one is left behind, Madam Chair. Pero hindi kumbinsido ang mga senador. Dinadaan niya dun sa magandang salita na hindi naman phase out consolidation. Pero di ba yung the mere fact na hindi sila makapag-consolidate, technically parang phase out yun na sila Ang problema, tutol ang ilang transport group sa consolidation. Sabi ng grupong Manibela na siyang nagpaplano ng malawakang tigil pasada, hindi dapat tatanggalan ng prangkisa ang mga ayaw lang sumali sa kooperatiba. So kung bigyan po natin ng laya, kung gusto nilang mag-consolidate, okay. Kung ayaw po at pwede namang bumiyahe, maayos po yung pagbibiyahe nila at safe po yung mga pasahero, bakit kailangan pong bawiin yung prangkisa? Ano po ba ang purpose noong consolidation talaga at pagtatayo po ng transport corporation at transport cooperatives? Hindi po ba ito, Madam Chair, kailangan lang naming umutang at mabaon sa utang? Muling nanawagan ng mga senador na isantabi muna ang planong phase-out ng traditional jeepneys. Huwag nyo na lang kaya i-extend ng patingi-tingi. Sabihan nyo na kaming lahat, with all the stakeholders' input, ganong kahabang panahon talaga kailangan para maayos at kompletong maganap ang isang PUV modernization program. Pia, sa ngayon, nasa 6,814 pa lang daw ang tumatakbong modern jeep. Malayong-malayo doon sa target na higit 100,000. Nanindigan si Transportation Secretary Jaime Bautista na kailangang mag-set ng deadline para dito sa modernization dahil kung hindi,
wala raw susunod at hindi mai-implemento, hindi maipapatupad ang PUV modernization program. Balik sa'yo. Maraming salamat sa iyo, Amor Santos. Susunod, Malaysian Prime Minister nakatanggap ng parangal sa huling araw ng pagbisita niya sa Pilipinas. At Filipino content creator Bretman Rock nasa Pilipinas para sa kanyang book launch. Magbabalik ang Newsnight. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines sa huling araw ng opisyal na pagbisita ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, isang parangal ang kanyang natanggap mula sa Universidad ng Pilipinas. Pagkikilala ng UP ang honoris causa sa kontribusyon ni Anwar sa ekonomiya, demokrasya at Islam. Magulat si Tristan Odalo. Sinimula ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim ang ikalawang araw ng kanyang official visit sa Pilipinas sa pag-aalay ng bulaklak at pagpupugay kay Dr. Jose Rizal sa Luneta. Kilala si Prime Minister Anwar sa pagiging eksperto pagdating sa mga akda at buhay ng pambansang bayani ng Pilipinas. Isang espesyal na edisyon ng Noli Me Tangere ang iniregalo ni Pangulong Bongbong Marcos kay Prime Minister Anwar. Pero hindi rito natatapos ang koneksyon ng Prime Minister kay Rizal dahil isa rin ito sa mga naging dahilan kung bakit siya ginawaran ng honorary degree ng University of the Philippines kanina. Kinilala rin ang naging papel ni Anwar sa pagsusulong ng demokrasya at paglaban sa korupsyon at katiwalian sa Malaysia. Maraming salamat mula sa kaibuturan ng aking puso. Sa isang lecture, tinalakay naman ng Prime Minister ang mga magkakaparehong isyong kinakaharap ng Malaysia, Pilipinas at iba pang mga bansa sa ASEAN tulad ng seguridad pagdating sa supply ng pagkain, paglaban sa korupsyon at kahirapan. Nariyan din ang isyu ng ekonomiya kung saan dapat patuloy daw maghanap ng paraan ang mga bansa na umunlad ng walang naaagrabyadong mga individual. Asian economy is led by the phenomenal leapfrogging of China on the top in terms of growth ranking
continues to gain attention. And ASEAN, not merely being within the region in geographical terms, it is also strategically linked within the framework of a rule-based multilateral trading system that is now bolstered by the world's largest FTA, namely RCEP. Hindi rin pinalampas ni Anwar ang pagkakataon na igiit ang kanyang posisyon hinggil sa krisis na nararanasan sa Myanmar. And we must build a new consensus to effectively deal with the outrageous violations of human rights, blatant disregard for the rule of law in Myanmar. Para sa first-year public administration student na si Kendrick Kwang, malaking inspirasyon si Anwar sa mga susunod na henerasyon. Umaasa rin siyang hudyat ang pagbisita ni Anwar ng mas matibay na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia. Watching him live was truly incredible. With so much conflict around the world, diplomacy between countries is like super important. It's essential right now. I hope that it will help our economy too, right? I mean, right now we're slowly recovering from the pandemic. Tutulak na pabalik si Anwar sa kanyang bansa ngayong araw at inaasahang bibisitahin niya rin ang iba pang mga bansa sa Southeast Asia tulad ng Vietnam at Cambodia. Si Anwar ang ikasampung Prime Minister ng Malaysia at kauna-unahang Head of State na bumisita sa Pilipinas mula nang maluklok si Pangulong Marcos sa pwesto. Tristan Udalo, CNN Philippines. Nag-reunion sina dating Pangulong Joseph Estrada at Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim kagabi. Si ERAP ang nag-host ng kanilang pagkikita. Sinabi ni Senator Jinggoy Estrada na malalim ang samahan ng kanyang ama at ng Malaysian leader. Nabuo raw ang kanilang pagkakaibigan noong Vice Presidente si ERAP habang Deputy Prime Minister si Ibrahim. 2018, huling nagkita ang dalawa. Halos 60 Pilipino ang naharap sa parusang kamatayan sa Malaysia. Batay sa datos ng Foreign Affairs Department, 56 ang nasa death row doon. Karamihan sa kanilang kaso ay murder, drug trafficking at panlulusob sa Sabah noong 2013. Sinusubukan daw ng DFA na makakuha ng pardon para maisalba ang mga Pilipino. Marami po sa kanila nandun sa disputed territory natin ng Sabah. Ito ho yung mga kababayan natin na sometimes they illegally cross the border and go may bangka and go to the other side. And doon sila nagkakaroon ng kabuhayan and they start having families. Marami hong murder and drug related. Lahat po sila final and executory na. And the only possible remedy that we can have with them is pardon. And this is what we're working as well with our embassy in KL and of course through our legal detainers. Nasa death row rin ang 6 na Pinoy sa United Arab Emirates habang 5 naman sa Saudi Arabia. Sa kabuuan, 83 Pinoy ang naharap sa death row or nasa death row sa buong mundo. Balita sa ibayong dagat, pumalo na sa 43 ang death toll sa salpukan ng 2 tren sa Thessaly, Greece noong Martes. Bumuhos ang pakikiramay sa mga biktima ng malagim na aksidente. Nag-aalay ng mga bulaklak at kandila ang mga taga-Greece. Nagdeklara na ng 3-day mourning period sa bansa. Naka-half-staff naman ang mga bandila rito at maging sa mga bansang kabilang sa European Union. Ayon sa mga otoridad, higit 57 ang sugatan sa banggaan ng isang passenger train na may sakay na 350 katao at isang freight train. Mula sa kabiserang Athens, ang passenger train ng kumpanyang Hellenic Train at patungo sanang Thessaloniki, ang pangalawa sa pinakamalaking syudad sa Greece. Sabi ng Prime Minister ng Greece, human error ang sanhi ng trahedya. Nagsasagawa na ng preliminary investigation sa aksidente. Abangan ang Pinoy content creator na si Bretman Rock sa panayam niya sa CNN Philippines. Kinwento niya ang maraming hamon na hinarap sa simula ng kanyang career. I faced in a way discrimination because I would go to events and get weird looks of oh my god, who is this kid? And I was also a kid, and I was 18, 17 and there was adults around me. So it wasn't just me being brown, it was also me being so young, which I kind of had a hard time with being taken seriously.
At hindi lang assistant coach, active player na ring muli ang PBA legend na si Danny Ildefonso. Ang mga detalye mamaya sa Newsnight. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Ako si Pia Hontiveros. Balikan natin ang pinakamalaking balita ngayong araw. Sumailalim na sa inquest proceedings ang 6 na suspect sa pagkamatay ng isang Adamson University student dahil umano sa fraternity hazing. Diretso korte na ba agad ang reklamo laban sa kanila? Ang kasagutan sa ulat ni Senior Correspondent Angela Limario. Pasado alas 10 ng umaga nang dalhin ng Binyan Police ang 2 sa mga sospek sa hazing death ng Adamson student na si John Matthew Salilig sa Department of Justice. 1 oras ang lumipas, sunod na dumating ang 4 pang iba. Lahat sila nakasuot ng orange na t-shirt at nakaposas. Sila ang 6 na miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity na itinuro ng neophyte na kasama ni Salilig noong gabi ng initiation at welcome rites. Lahat sila ay sumailalim sa inquest proceedings pero sasailalim pa ang mga ito sa preliminary investigation sa March 10. Naisa pa na natin yung RA 11053 at in-exercise naman ng ating mga akusado yung kanilang rights at nag-request sila ng PI na preliminary investigation. Habang hindi pa gumugulong ang investigasyon, mananatili muna sila sa kustodiya ng pulis. Ayon sa inisyal na investigasyon, dumalo sa Salilig ng welcome rights pero di kinaya ang maraming beses na pagpalo sa kanya. Base sa autopsy ng pulisya, severe blunt force trauma to the lower extremities ang ikinamatay ni Salilig.
Natagpuan ng kanyang bangkay na nakabaon sa isang bakanting lote sa Imus, Cavite. Ang ating pong complainant, isa po yung kapatid ng ating deceased victim at yung isa naman po yung ating complainant survivor naman po. Kasama rin sa sinampahan ng reklamo ang tatay ng may-ari ng sasakyan na ginamit ng mga kasamahan ni Salilig. Dahil naman sa obstruction of justice. Hindi bababa sa 10 ang pinaghahanapan ng pulis na itinuturing na persons of interest, lahat mga miyembro ng fraternity. Anjo Alimario, CNN Philippines. Hindi pa rin natatagpuan ang air ambulance na napaulat na nawawala sa Palawan pero isang sira-sirang una nang nakita sa karagatan higit 13 nautical miles mula sa sentro ng Balabac. Pagmamay-ari umano ito ng pasyenteng sakay ng naglahong chopper na Yellow Bee ayon sa tiyuhin ng pasyente. Nauna nang nahanap ng search and rescue team ang isang gas tank na palutang-lutang din sa dagat at pinaniniwala ang mula sa nawawalang helicopter. Ayon sa Civil Aviation Authority, 5 ang sakay ng air ambulance, kabilang dito ang pasyente at 2 niyang kasamahan, ang piloto at ang nurse. Sinundo raw ng chopper ang pasyente sa Mangsi Island sa liblib na bahagi ng bayan ng Balabac. Pero pasado alas 12 ng tanghali ay hindi na raw ito makontak habang patungo sa Southern Palawan Provincial Hospital sa Brooks Point. Nag-deploy na ng mga tauhan ang Coast Guard para tumulong sa paghanap. Naibaba na mula sa crash site ang mga labi ng 3 sa 4 na pasahero ng Cessna plane na bumagsak malapit sa crater o kaldero ng Mayon Volcano sa Albay. Ayon kay Kamalig Mayor Carlos Irwin Baldo, nasa barangay Anoling ang 3 labi habang inaantabayanan na ang pagbaba sa ika-4 at huling bangkay. Nauna nang sinabi ni Baldo na 20 responders ang nagtulong-tulong para ma-retrieve ang katawan ng mga biktima sa kabila ng masamang panahon at masukal na daan pababa ng bulkan. Nakatakdang i-turn over ang mga labi sa Philippine National Police. February 18 nang lumipad ang Cessna plane mula Bicol papuntang Maynila, sakay nito ang 2 Australian national at 2 Pilipino. Mga empleyado at consultant sila ng geothermal firm Energy Development Corporation. February 19 nang matukoy ang pinagbagsakan ng aircraft sa Mayon. Tuloy ang tigil pasada ng grupong Manibela sa susunod na linggo. Patuloy ang paghanda ng MMDA at mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila para matulungan ang mga maapektuhang commuter. May ulat si George Cahiles. Sa susunod na linggo, tatangkain ng grupong Manibela na iparalisa ang pampublikong transportasyon sa pamamagitan ng tigil pasada. Bagay na pinaghahandaan ngayon ng MMDA at mga pamahalaang lokal sa Metro Manila. Mas mabuti na po yung handa tayo kaysa naman mabulaga tayo na maparalisa yung public transport nang hindi tayo nakapaghanda. Magagalit po ang tao sa atin pag ganun. Pinag-aaralan na raw ng MMDA kung kakailanganing suspendihin ang number coding sa Lunes. Ihahanda na rin daw ng ahensya at ng mga LGU ang mga sasakyan na maaari nilang gamitin para magbigay ng libreng sakay sa mga commuter. Isang coordinated dispatch system din ang kanilang gagawin para makatugon kung kukulangin ang mga pampublikong sasakyan saan man sa Metro Manila. We will coordinate with the 17 LGUs kung saan magkaroon ng problema at sabi nga ni Chairman, hindi lilimit ng bawat LGU yung kanilang resources sa kanilang city lamang, kundi they are ready to augment other cities. Isa sa mga kahilingan po yan ng mga transport groups na hindi sasama doon sa strike na huwag ka agad i-deploy yung libreng sakay dahil sila naman po yung mapuperwisyo dahil magkakagastos sila, baka walang pasahero dahil malamang sasakayan sa libre. Nakahanda na rin daw ang security measures sa tulong ng mga pulis at militar kung magkakaroon ng kaguluhan. Iniiwasan daw kasi nila na magkasakitan sakaling tumindi ang tensyon sa araw ng protesta. Ang concern noong mga hindi sasama sa tigil pasada ay may mga instances kasi before na hinaharang sila ng mga rallyista, bubutasin yung kanilang gulong. Yun lamang po yung concern nila na sana sa hindi nila pagsama dito sa welga na ito
ay maproteksyonan sila sa kanilang pagbiyahe. Ayon kay San Juan City Mayor at Metro Manila Council Chairperson Francis Zamora, nakahanda silang kansilahin ang mga klase sa paaralan kung kinakailangan. We will play it by ear. No? Mararamdaman man natin kung matutuloy ba o hindi o kung gaano kalaki maging epekto nito. Sa huli, umaasa raw ang MMDA at mga LGU na magkakaroon ng dialogo sa pagitan ng transport group at mga otoridad para mapag-usapan ang kanilang mga hinaing at hindi na mauwi pa sa tigil pasada. George Cahiles, CNN Philippines. Tinutulak ng isang mambabatas na buwagin na ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa programang Politics as Usual. Paliwanag ni Manila Representative Joel Chua na naaksaya lang ang pondo ng gobyerno sa MMDA. Nadodoble lang daw kasi ang trabaho ng ahensya sa iba pang government agencies. Pero gusto raw bumuo ng kongresista ng Regional Consultative Office para hindi maalis ang Metro Manila Council. Ang MMC raw kasi ang magiging tulay sa national government na dapat ay nasa ilalim ng Interior Department. All of the functions of MMDA are basically being done by the national government as well as the LGUs. So, and we are giving them so much amount of money for their budget, which is 10 billion pesos. Half of it, or more than half of it, coming from the local government. Shares of the local government, which is mandatory of 5%. Sang-ayon din ang urban planner na si Paulo Alcazare na mabuwag ang MMDA. Solusyon daw dyan ang right sizing ng Metro Manila sa 5 o 6 na grupo. In the late 1970s, the Metro Manila Authority under the planner DZKI-IRIGA went through an exercise of trying to redraw the borders of the 17 to something more efficient, and they actually came up, I believe, with 6 or 7 right-sized areas that could be covered much more efficiently than the 17. Mapapanood ang replay ng Politics as Usual sa Sabado, alas 9:30 ng gabi. Bukod sa maayos na work environment, work-life balance ang nasa wishlist ng mas maraming Pilipino ayon sa isang pag-aaral. Idedetalye yan ng aming correspondent na si Carrie Cater sa kanyang report. Tumutulong si Daisy sa pagpapatakbo ng restaurant ng kanyang kapatid sa Taguig. May mga araw na balik on-site work na sila ngayong pwede na ulit mag-dine-in ng mga customer. Pero kung siya raw ang tatanungin, mas prefer ko ang work from home kaysa pag araw-araw lumalabas kasi masyadong malaking oras yung kailangan mong gugulin mag-prepare, gigising ka ng maaga, magbibiyahe, magastos pa sa pamasahe araw-araw. Pag sa bahay ka kasi, mas komportable ka pa, hindi mo kailangan gumising ng sobrang aga. Sumasideline rin si Daisy bilang writer sa isang malaking media network. Linggo na lang tuloy ang kanyang day off, pero okay lang daw sa kanya dahil mas maraming araw naman siyang sa bahay lang nagtatrabaho. Kumbaga parang kung 8 hours lang ang trabaho mo, 8 hours ka lang talaga. Pagtapos nun wala na, sariling time mo na yun sa bahay. Gaya ni Daisy, hindi lang magandang trabaho kundi pati maayos na work-life balance ang hanap ng mas maraming Pilipino. Sa ginawang pag-aaral ng online employment company na JobStreet, 73% ng mga naghahanap ng trabaho ang may ganito na ngayong standard. Halos kalahati o 46% ang mas pabor din sa hybrid work setup at sinundan naman ito ng remote work na nasa 28%. Pero para sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, hindi hamak na wishlist lang ang mga ito. So ang problem pa rin talaga sir kahit sa ganitong situation is yung kakulangan ng jobs? Kakulangan ng job pagka ang job is not sufficient tsaka yung conditions same as before and now tumas lang yung wishes nila is going to change much anything. Mas tinitingnan na rin daw ngayon ang kaayusan ng working environment kesa sa taas o laki ng sahod. Ayon sa JobStreet, naging prioridad ang mental health, bunsod ng 2 taon na work from home dahil sa pandemya. Punto ng ECOP, ang mga kumpanya o negosyo ang dapat na mag-adjust para tiyakin ang kalagayan ng mga empleyado. ECOP dapat ang kumpanya. Nga lang ang sinasabi ko, yung mga micro, hindi naman maasa
talaga mag-invest. Yung medyo malalaki pa kanya, of course, they would like to improve the working conditions. Giit ng grupo ang pagpaparami pa rin ng mga trabaho ang dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno at mga employer para hindi na lang daw maging wishlist ang work-life balance. We have enough investment, maraming trabaho, magkaroon ng choice sa mga empleyado kung saan sila magtatrabaho para mabilisan yung mga employers na pagandahin ang working nila. Caricator, CNN Philippines. Update naman tayo sa nangyaring oil spill sa Oriental Mindoro. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na may halo na ring industrial fuel oil ang taga sa katubigan ng bayan ng Nauhan. Kasunod niya ng paglubog ng motor tanker na Princess Empress na may kargang 800,000 liters ng industrial oil. Samantala, walang tigil naman ang pag-spray ng oil dispersant sa area. Sa shoreline assessment ng PCG, naobserbahan ang patse-patsyeng emulsified oil sa bayan ng Pinamalayan. Nakakalata rin daw ang langis sa 1 hektaryang katubigan malapit sa Sibale Island. Martes nang lumayag ang MT Princess Empress mula Bataan papuntang Iloilo sa kayang 20 crew, lumubog ito matapos mag-overheat ang makina. Bago dumating ang weekend, asahan ang maulan na panahon sa Visayas, Mindanao at ilang bahagi ng Luzon. Ayon sa Pag-asa, magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan ng shear line sa Caragat, Davao Region. Pinag-ingat din ang mga residente sa posibilidad ng pagbaha at landslides. Maaari ring magkaroon ng panakanakang ulan sa Palawan, Visayas at Mindanao dahil sa shear line at sa localized thunderstorms. Posibleng ulanin din ang Cagayan Valley, Bicol Region, Aurora at iba pang mga lugar na naka-flash sa inyong screens. Dulot naman ito ng amihan. Para naman sa mga nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, maghanda na lang sa mga pag-ambon. Susunod, ang inspirasyon sa kanyang ilalabas na aklat, ibabahagi ng Filipino content creator na si Bretman Rock. At The Demolition Man, Danny Ildefonso, balik aksyon sa PBA matapos magretiro noong 2015. Manatiling nakatutok sa Newsnight.
Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Balik hardcourt si two-time PBA MVP Danny Ildefonso. 8 taon matapos siyang magretiro sa liga. Ini-activate ng Converge Fiber Xer si Ildefonso kung saan din siya nagsisilbing assistant coach ngayon. Pwede nang maglaro si Ildefonso bukas sa laban ng Converge kontra Meralco. Sa PBA memorandum na ipinost ni Converge head coach Aldin Ayo, ang 46-year-old big man ang 15th local player sa active list ng Fiber Xers. Si Demolition Man ang top pick ng San Miguel Beermen noong 1998 at naglaro roon hanggang 2013 kung saan siya nagwagi ng 8 championship, 5 Best Player of the Conference Award at 5 Mythical Team Selection. Kasama rin siya sa 40 Greatest Players ng Liga. Huling koponan ni Ildefonso Meralco Bolts hanggang sa magretiro noong 2015. Siya na ngayon ang oldest active player ng Liga, kasunod sina Rafi Ravis at Reynel Hugnatan na 45 at 44 years old. Nagpakita ng end-game poise ang Barangay Ginebra, San Miguel upang mapasakamay ang 5th win sa PBA Governor's Cup. 2 key 3-pointers ang pinakawala ni Ginebra guard Jeremiah Gray sa last 2 minutes ng 4th quarter para tulungan ang Barangay Ginebra, San Miguel na masungkit ang 112-107 win laban sa Meralco Bolts kagabi sa Araneta Coliseum. Main contributor para sa Ginebra si Filipino-German forward Christian Stan Hardinger na may near triple-double 31 points, 10 rebounds at 7 assists. Nasa 3rd place na ngayon ang Ginebra sa kartadang 5 wins at 2 losses. The guys, I think that just instinctively they just tighten the reins a little bit more. They made a couple big shots, Mario, like you said, and Justin hit a big shot, and that just kind of lifted us defensively. And you know, I mean, it's not anything a coach does. I hope I do it in practice, not during games. But they just stepped up on their own and made big plays. Samantala, naputol na ang Ironman streak ni Ginebra point guard L.A. Tenorio nang hindi makalaro kahapon dahil sa isang groin injury. Dahil dito nagtapos na ang PBA record 744 straight games ng 38-year-old guard. Ito ang unang beses na lumaban siya isang laro mula nang ma-draft sa liga noong 2006. Posibleng hindi na makalaro sa kabuuan ng season si Tenorio na nakatakdang sumailalim sa surgery. Sa first game naman, inuusan ng Phoenix Super LPG Fuel Masters ang importless Rain or Shine Elasto Painters 114-106. 5 Phoenix players ang may double-digit scoring sa pamumuno ni na R.R. Garcia at Encho Serrano na kapwa may 17 points off the bench. Hindi nakalaro para sa Elasto Painters ang replacement reinforcement nito na si Jordan Tolbert matapos lumagpas sa 6'6" height limit para sa imports. Nakatikim ng lopsided loss ang TNT Tropang Giga sa unang sabak nito sa East Asia Super League Champions Week hapon sa Utsunomiya, Japan. Nakatapat ng TNT ang Japan B-League champion Utsunomiya Brex at tinambakan sila 99-66. Lamang pa ang TNT sa first quarter 25-26 pero biglang umarangkada ang Brex sa second period nang umiskor ng 32 markers kumpara sa 8 puntos lamang ng Tropang Giga. Nanguna para sa Japanese team ang 6'10" imports na sina Josh Scott at Grant Jarrett na may 24 at 20 points. Samantalang reinforcement na si Jalen Hudson naman ang nag-iisang double-digit score ng TNT na may 28 points. Naglalaban-laban sa EASL Champions Week ang champion at runner-up teams mula sa Pro Leagues ng Pilipinas, Taiwan, Japan at South Korea. Sa NBA, sumalang na sa pinakauna niyang laro si 2014 MVP Kevin Durant. Suot ang Phoenix Suns jersey sa 27 minutes na inilaro niya kanina laban sa Charlotte Hornets. Kumana si Durant ng 23 points sa 10 of 15 shooting na sinamahan ng 6 rebounds at 2 assists. Pero ang pinakaimportante, natulungan niya ang Suns na makamit ang 105-91 na panalo. Mula sa Brooklyn Nets, napunta si Durant sa Phoenix sa isang 4-team trade bago mag-trade deadline noong Pebrero. Huling naglaro si Durant noong January 8 bago nagtamo ng right knee sprain. Pumanaw na si 7-time PBA champion Emmanuel Boy Bits Victoria sa edad na 50. Ayon sa Facebook post ng mga anak ni Boy Bits, gamit ang kanyang account,
Heart attack ang ikinamatay ng dating basketballista 6:55 p.m. kahapon sa isang ospital. Nakaburol ngayon ang kanyang mga labi sa Parañaque at nakatakdang i-cremate sa linggo. Si Victoria ang Rookie of the Year ng PBA noong 1994 at naglaro para sa RFM at San Miguel franchise. Nagluluksa rin ngayon ang mundo ng Philippine esports dahil sa pagpanaw kahapon ng Mobile Legends Bang Bang Professional League Philippines shoutcaster na si Rob Luna. Hindi idinetalye ang dahilan. Sumakabilang buhay siya sa edad na 37. Nag-umpisa ang professional shoutcasting career niya sa Season 4 ng MPL Philippines at naging parte ng ilang malalaking laban gaya ng M2 World Championship. Narito sa Pilipinas ang Filipino online sensation na si Bretman Rock para i-promote ang kanyang memoirs. Kinwento ng Hawaii-based YouTuber kung bakit espesyal ang bawat pag-uwi niya sa bansa. Ang mga detalye hatid sa atin ni Sam Sadwani. Sam? Pia, sikat si Bretman Rock hindi lang bilang comedic content creator, kundi para rin sa milestones niya para sa LGBTQ+ community, gaya ng pagiging unang openly gay man sa cover ng Playboy magazine. Pero marami rin siyang pinagdaanan bago magtagumpay sa online world at ibinahagi niya ito sa kanyang newly released book. Nakapanayam ko ang content creator tungkol dito. Congratulations on the launch of your memoir. Thank you. Thank you. So what made you decide to write a book? What was your inspiration behind it? My inspiration behind the book actually, well, first of all, I was asked to write a book when I was 18 years old, and I did not know what I was going to write about. Like, there's nothing that was really going on in my life, like what happens to you when you're 18. And I thought I was just going to make like a book of like, you know, tasteful nudes where like you put it on your coffee table, you look at a page every day. But it wasn't until my dad passed and Miss K asked me how my trip was at the Philippines. And she was like cackling, girl. Like the whole 40 minutes of me talking about my dad dying, she was just laughing. And I was like, wow, I can really make something traumatic, like funny. Right. That's kind of when I realized, like, oh my gosh, I can just write about my dad's death and people will be laughing about it. In your book, you mentioned that there's Bretman Rock, the entertainer, the extrovert, and there's Bretman Sakayan. How do you balance the two personas? And is there something about Bretman Sakayan that you want the world to know? Well, how do I balance Bretman and Bretman Rock? I think obviously just a general knowledge of knowing that there's two of me and taking care of two brains, like knowing that helps a lot. But also I think I watched a lot of Hannah Montana growing up, and so in a way I believe that I'm Hannah Montana living the best of both worlds. Right. And so I think it kind of helps with my delusions of like thinking that I'm Hannah Montana. So yeah, I don't think I really think about it too much because in my head I'm just Hannah Montana. So we all know that social media can be a challenging space. Yes. Yeah. So as a social media influencer, have you experienced discrimination, and do you have any tips when it comes to dealing with that? I think especially in the beginning part of my career, obviously I started this when I was like 16, 17 so in the young. beauty industry. And it was really profound because when I first started, and the reason why I started is because I saw so many Asian women in the beauty industry. And when I got on, it was a lot of like other people that weren't like, that didn't necessarily look like me. And so, yes, I faced like, in a way, like discrimination because like I would go to events and get like weird looks of like, oh my God, who is this kid? And I was also like a kid, you know, and like I was 18, 17 and there was like adults around me. So it wasn't just like me being brown, it was also me being so young. Which I kind of like had a hard time with being taken seriously in the beginning of parts of my career, but obviously I grew into the industry, I grew into my confidence, and I get to be the picky one now, and I get to be the bad. So do you have any tips when it comes to dealing with that? I'm sure a lot of people deal with that same discrimination. Oh, for sure. I think besides, you know, it's a little cliche telling you to be patient, but I would say that sometimes you are the representation that you need, and like there's truly no more representation that matters than yourself, I think. And I think the bigger picture when I
now that I'm looking back at Baby Bretman Rock, is like, oh my God, girl, like you were looking for representation, but so many people were looking at you as a representation. Right. I think there's bigger pictures to everything, and I think as I grew up, obviously, I learned that. Right. But when I was little, girl, I was like, oh my gosh, nobody looks like me, for sure. That's great advice. Thank you for that. Thank you. You also talk about growing up in the Philippines in your book. So, keeping it light, what's the thing you miss most about the Philippines? I miss everything about the Philippines. Are you kidding me? I grew up in Cagayan, which, you know, I'm a jungle baby. So I miss just like doing so many random things. Like I remembered I would go to the rice fields and I would bag up like fertilizer, which was like basically the cow, and I would sell them to my auntie for like 5 pesos a bag. I miss that. I miss making like kubo and like the rice field. Like we would make like tree houses. Girl, I lived the whole like jungle fantasy. Yeah, wow. So I think I just miss like the jungle lifestyle. Even though I kind of live a similar life in Hawaii, where I also still live kind of like in the jungle, but I miss being dirty. I miss like coming home, like being sticky. Like, you know, I just miss being like a kid. And I think what's cool about the Philippines is that when I come here, I feel like I heal a little bit of my inner child, I think. And I also, oh my God, I got shivers saying that. But I also feel just like every time I'm here, I can take my shoes off and just like be connected with like my motherland. And as cliche as that sound, I think immigrant kids need to come home at some point and just take their shoes off and like be with mother. Abangan ang part 2 ng aking interview kay Bretman Rock kung saan ibinigay niya ang isang message para sa kanyang Pinoy fans. Bukas yan dito lang sa Newsnight. Kakaibang K-pop collaboration ang malapit ng mapakinggan ng BTS ARMYs. J-Hope meets J. Cole. Yan ang maaasahan sa solo single ng BTS member bago siya magsimula ng mandatory military service. Ipinakita sa official teaser ng kantang On the Street ang rapper na si J. Cole, known for his hit songs like No Role Models. Lalabas ang music video ng On the Street bukas. Malungkot na balita naman para sa Believers. Kanselado na ang mga natitirang date sa Justice World Tour ni Justin Bieber. Kabilang dyan ang naantala niyang concert dito sa bansa, originally set for October 2022. Wala pang pahayag si Bieber o ang kanyang team ukol sa dahilan ng cancellation. Unang itinigil ang tour noong Hunyo nang magkaroon ng Ramsay-Hunt syndrome ang stay artist at na-paralyze ang isang bahagi ng kanyang mukha. Matapos ang ultimate hit na Dati Dati, senti feels naman ang handog ng pop star royalty na si Sarah Geronimo. Inilabas niya kahapon ang bago niyang single na Habang Buhay, kasabay ng kanyang 20th anniversary sa showbiz. Tema ng kanta kung paano magmahal ng wagas at humanap ng pag-ibig na panghabang buhay. Sa Twitter, binati ni Sarah ang lahat ng pop stars na sumuporta sa kanya mula noon hanggang ngayon. Habang buhay daw siyang magpapasalamat sa kanila. October 2022 nang huling naglabas si Sarah ng single matapos magpahinga ng mahigit 2 taon. Magtatambal sa isang special project ang TikTok sensations at Gen Z stars na sina Andrea Brillantes at Joshua Garcia. Inanunsyo ito kahapon ni Andrea nang sinabing mas lalo siyang humanga sa husay ni Joshua dahil sa kanilang unang collaboration. Matapos ang ilang oras, ipinost din ni Joshua ang mga larawan nila ni Andrea na tila behind-the-scenes photos ng kanilang bagong project. Wala pang ibang detalyeng inilalabas ang dalawa sa ngayon. Bukod sa box office movies at hit TV series, sila Joshua at Andrea din ang dalawang sa most followed Pinoy celebrities sa TikTok. Sa movies naman, ilang araw na lang bago dumating ang isa sa highest grossing movies sa Japan na Suzume. Ang kakaibang kwento tungkol sa misyon ng 17-year-old na si Suzume na pigilan ang pagkalat ng kasamaan sa Japan. Sa March 8 ang simula ng showing dito sa bansa. Mula ang pelikula sa direktor ng kilalang anime film na Weathering with You.
At yan ang updates para sa Showbiz Spotlight at Screen Time para sa araw na to. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat sa iyo, Sam Sadwani. At yan ang mga kailangan ninyong malaman ngayong Huwebes, March 2, 2023. Magkita-kita ulit tayo bukas dito sa CNN Philippines. Ako si Pia Hontiveros at ito ang Newsnight. This program is brought to you by the yearly flu. At malupit na dumit mancha, easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing. Smart!
dishwashing. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. A first on radio, DZKI-IRIGA welcomes CNN Philippines to bring you the latest news you can use, news you can trust. Listen to Newsnight, weekdays, 6 p.m. We now go above and beyond the headlines, followed by Med Talk Health Talk. We'll talk about how to keep ourselves healthy during the pandemic. Politics as usual. In this country, not everything really goes according to plan, and politics is, as usual, Up close and more. Catch CNN Philippines Hour on DZKI-IRIGA. Weekdays, 6 to 7 p.m. Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong iBerry. Pangalan po natin? Ako si Naldo Budistro, 59 years old. Sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit nyo ng iBerry? Then, dati ako cook, then diabetic ko. Tapos, hindi na po malabo ng mata ko. Lagi na wutri ng mata ko. Ah, so dahil pala sa diabetes. Narinig ko ng iBerry, try ko. Ilang bulan, hindi may ano ng mata ko. Kikita na ko. Yun, tuloy-tuloy na ako ng iBerry. Salamat sa iBerry. Kayo din, may limas mata. I-try nyo ang iBerry. The best. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako po si Marian De La Rosa, 24 years old. Noong 2020, biglang sumakit yung tagiliran ko at nahirapan din akong umiihi. Ah, ganun ba? Kaya sinubukan ko yung Kidney Care. After 3 days, nag-effect siya sa akin. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Nawala na yung sakit sa tagiliran ko at nawala na ang aking UTI. Maraming salamat sa Kidney Care. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumarada ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Corn. Bagong gumagabloom. Charm Fat Corn. Damit ay may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Corn. Bagong gumagabloom. Charm Fat Corn. Damit ay may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit
mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, i-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. CNN Philippines R sa RPM DZKI-IRIGA alas 6 hasta alas 7 ng magi, Lunes hanggang Biyernes. CNN Philippines R.